skipping, come with us on our first ever camping trip with friends. I'll be sharing some clips from our camping adventure, and right now, papunta kami sa Robinsons Antipolo, which was our meeting place para hintayin yung iba pa naming friends na mga nakamotor. Bawal yan. 6 a.m. yung call time namin sa meeting place. Isa-isa na rin namang nagsidatingan yung mga kasama namin. And to be fair, yung iba kasi talaga galing pa sa malayo. Lalo na si Owa, kaya sige, bigyan na natin sa kanya. After namin makompleto, pahinga lang saglit, then ride out na para di rin masyado mainit yung biyahe. Around 8:30 a.m., we arrived at the restaurant where we were supposed to have breakfast, but unfortunately, sarado pa. Sa part na to, chinecheck nila kung nabutas ba talaga yung gulong ni na Junel. Tanginang niya ng puta. Vlogger yan. Since sarado pa nga yung restaurant na dapat pagkakainan namin, we decided to just eat at the nearest Jollibee. Anong pack ang tumatalon? Oh! After kumain, bumalik lang kami sa palengke to buy our food and essentials for our camping trip. And finally, we're here! Quick briefing lang muna on how to use the walkie-talkies in case we need something from them. After we settle the balance, binaba na din namin yung mga gamit. I'll show you guys gaano kalayo yung main entrance sa camping area. Buti na lang may nag-help sa pagbitbit ng gamit. Layo! Buti na lang talaga medyo malapit yung area na nakuha namin. I was so worried baka masikip yung space na binigay sa amin kasi marami kami and binawas yung count ng magka-cabin. To be fair, maluwag yung space na binibigay nila bawat group, and alam ko hindi rin sila nag-aalaw ng overcrowded bookings. We rented tents from them since walang dalang tent yung iba, and they have variety of tents naman na pwede ka pagpilian. We also got a cabin specially rented for Otep since hirap talaga si Otep makatulog, so hindi sure if magiging comfortable yung sleep niya in that setup. Kaya we decided to get a cabin instead since kailangan nila ng proper rest dahil magmamotor pa kinabukasan. Siyempre, sumama na din kami. I mean, choosing comfort over everything. Charot. Siyempre, kaartehan ko. Alam ng mga kaibigan ko yan. Hindi ko kaya nang walang plancha ng buhok. Yung iba, nag-set up ng tent. Yung iba naman, medyo chill lang and nanggugulo lang. Konting pahinga muna habang nag-aayos sila. Tama, kape. Then, I tried to test out the water. Grabe, sobrang lamig pala talaga. Ang lamig! May isda! Ang lamig! Wag! Sarap! Dito, tawa kami kasi yung tent ni Jim, kailangan pa niyang alalayan ng bato sa loob kasi hinaangin. Ganda! Every year, we make time talaga as a group to go somewhere and explore new places together, and this time, nag-decide kami to try camping. Matagal ko na rin kasi nakikita yung idea ni Junior na mag-camping, so finally, na-push na din namin. Oh, bukas na! Nag-open siya mag-isa. The cabin has a jacuzzi pero parang hindi siya working. Di yata okay yung heater nila. Pero okay lang, nagamit ko naman siya for picture purposes. So, cabin tour! Ay, mini ref. Gumagana ba to? Siyempre hindi nakasaksak eh. TV and a bed. CR? Oh, CR. Oh, outside na pala to. Wow. Labas na pala to. Ano? Baby, kasha. Oh, pag ganyan pala. Wow.
wala masyadong plan since most of the time gusto lang naman talaga namin nagkikwentuhan pero sa ibang lugar. And I'm really happy kasi patagal ng patagal andito pa rin yung friendship and mas lumalawak pa yung circle. Though nababawasan na yung pagkikita, minsan may mga absent, syempre dahil busy na sa work and other responsibilities. But as much as possible, tinatry talaga namin magka-year and get together just to check on each other, pause life for a bit, and somehow feel like those college students again. Gusto na mabaraha. Dapat yun yung marami magician din. So maaga pa lang, nagsimula na kaming mag-prepare ng food for dinner. Bala kasi namin maligo muna sa ilog bago kami kumain ng Naluluto kami. Nasa ibaba kami ng dilawan. Bale, ang ginawa namin, may nakatok magluluto per dish. Kaya ay yung mga nanggugulo na yan, mga walang magawa yan. Nag-start na rin si Joshua magpaikot ng inumin kasi may quiet time dito sa campsite around 9 p.m. And kilala ko tong mga kaibigan ko. Kahit sabihan mong hinaan yung boses, parang may built-in megaphone. Talakak pa lang di mababalayas na kami. Since wala nga nakatoka sa amin magluto and imbis na manggulo lang, we decided na manguha na lang ng mga kahoy na pwedeng gawing panggatong. Kasi grabe, ang mahal ng uling dito. 50 pesos for a small bag lang. Imagine? Well, yeah, I guess mahirap mag-akyat ng gamit dito. And sino ba may kasalanan na nakalimot bumili ng uling? Let's go! Let's go! Uy, gabi yan eh. Video mo ako, te. Anyway, everything worked out. Naitawid naman namin yung pag-ihaw ng liempo and honestly, it reminded me of our college days. Kahit dilata lang yung baon at gabundok na kanin, ipupush talaga makapag-swimming lang back. Hindi naman talaga yung pagkain o yung lugar yung pinaka-importante. It's the people you're with and for sure, mas masaya kung kompleto kami. Pero ang arte ko dun, seryoso, life may look different now compared to our college days. But moments like this remind me that some friendships never really changed. After all the preparation habang nagkikwentuhan, we made sure na maaga pa lang ready na yung food para at least after ng swimming, kakain na lang. Hi guys! Welcome back! This time, papunta na kami doon sa parang pool area nila. Hindi ko alam yung exact na tawag. Kala nyo di siya mababasa ang puto. Sino? Nag-jacket. Hello. Uy, putang ina mo, vlogger. Kaya baka mabasa yung medyo mo, Ker. Gago ko, delikado yun. Putang ina, madulas ka. Actually, pwede naman na kami mag-swimming dun sa tapat ng area namin kasi malinis naman dun yung tubig. Pero kasi medyo mababaw, so we decided na pumunta dito sa may ilog part where you can actually dive. This was actually one of the things I was most excited about. Every time kasi na may makita akong cliff diving spot, as much as possible, gusto ko siya i-try. Pero guys, ang babaw ng tubig dito. Gustong-gusto ko i-try yung Tarzan swing. So, nung nakita ko yung friend ko na nag-try, parang napush ako and ang galing niya. Ayan na! Ito pala, malaglag na ako eh. Dulas ka. Ako din na videoan. Parang kaya ko. Hindi mo kaya. Ako na nakatayo agad. Masikat kayo ah. Talaga. After ilang minutes na pagdadalawang isip dahil grabe talaga ang kaba ko, uy. Pero gusto ko talagang masubukan. Luckily, Ivan offered na samahan ako. Di ko rin kasi mapilit si Pompey sa mga ganyan dahil takot siya sa heights. Inisip ko na lang, di ko naman siguro ikamamatay ang gagawin ko. Bitaw na! Tayo nga eh. Kasi Luigi mo na para maputol yung tali. Bumakit ka na? Ano ba itong girlfriend mo yun? Payo sa mukha yan. Bakit di ako makabitaw? Parang nakatikit ko pa na. Bitaw na! Duwagin yung ganun patawa. Remember your training.
Okay guys, voice over, take over. Ngayon nandito tayo sa ilog. So, may pinaglaguan namin sila Otep, si Yvonne, Kirby, si Cristel, si Joshua, tsaka si Mark. Naglunuran pa ang tanga. Si Belo. Yup, tiga masabi namin dyan ngiti shots, lubog ka. Parang hito, tol. Kasi ito na pag-decision ko ng maligo. Ay, bakit ang konti ng clip? Ito, nanginginig na kami dito. Masyado na kasing malamig yung tubig kapag gabi. Bakit kasi lumulubog pa ang araw? Anyway, nung nakaramdam na kami ng lamig, nagbanlaw na rin kami. Natatawa pa nga ako dito kasi sa jacuzzi sila nagbanlaw. And para talaga silang mga baby na pinapaliguan sa planggana. Time for dinner! Sana thank you Lord. Sana i-bless mo pa kaming magkakaibigan. And sana hanggang mid-50s namin may mga outing pa rin kaming ganito. So anyway, here are my friends. Hindi ko alam nasan yung iba. Pero after we ate, I'm not sure ano pang ginawa nila. Blackout na ako. More than 24 hours na akong gising. Hindi na talaga kaya. Maaga nakatulog kaya maaga din ako nagising. Na-feel yata ni Pompey nagising na ako. Then nagmuni-muni na lang muna kami. Maya-maya lang, tumayo na din yung isa kong friend na hindi din maayos yung tulog. Ang sarap talaga sa feeling nung hangin nung time na to. Tapos maririnig mo lang yung mga kuliglig sa paligid. Sobrang peaceful. Tumambay lang muna kami sa may ilog habang hinihintay na lumiwanag ng onti. Then nung medyo maaraw na, nag-start na rin kaming mag-prepare ng breakfast. Sa 2 beses na pagkain namin dito, halos lahat ng sinaing namin hilaw. Wala, sinare ko lang. By the way, 4 yung inassign ko na nakatoka sa breakfast since alam ko na sa tinagal-tagal ng panahon kami yung maaga nagigising, which is akala ang ending mga hindi pala makatulog ng maayos. So for breakfast, we had chicken hotdog, tocino, my special request, and eggs na sobrang hirap lutuin dahil wala kaming dalang spatula. Pero nairaos naman. Around 7:40, nagsimula na kaming maghati-hati ng pagkain para siguradong walang mauubusan. Then after that, syempre, kainan na. Okay, commercial muna. After magpahinga, syempre hindi pwedeng umalis si Ate Annie mo nang walang group picture. Sayang lang kasi hindi na namin nahintay yung iba. Hindi kasi namin mahanap yung dalawa pa naming friend and not sure kung umikot sila sa buong campsite or naligo. Gusto na din lumibot ng iba sa buong campsite kaya minadali na lang din yung pictures. After photo op, trinay namin limutin yung amenities and extra activities sa campsite. Di ko nga alam sabi may free activities yung mga naka-cabin. Pero pagdating doon, sabi ng operator hindi daw. Though parang wala din naman akong balak i-try. After ko makita yung swing, di ko kaya. Tapos wala pa akong kasama. Di ako lang yung kakabahan. Diyan ka pwede ka tumakot. Wala. So ayun, para sulit, trinay na namin yung mga free activities like yung giant swing. Oh no, may bayad pala yun. Bali yung hanging bridge, giant web, na akala ko petics lang. Nakakatakot pala. Yun, nice. And just like that, our camping trip came to an end. That's one more memory to keep. See you on the next one. Bye! Mwah!